Maaanghang ang salitang binitiwan ni Senador Raffy Tulfo laban sa hepe ng Food and Drugs Administration o FDA dahil sa pagbaha umano ng mga peke at delikadong gamot sa merkado. Tinawag lang naman niya itong inutil. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Makailang ulit sinita ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drugs Administration dahil daw sa pagiging incompetent nito. Gusto pa niyang magbitiw sa pwesto ang FDA chief. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi kaya. Talamak daw ang illegal, fake at unregistered health products online at sa physical stores na hindi raw maaksyonan ng maayos ng FDA. Ilan sa mga unregistered ay collagen pills, mga pang pain relief, glutathione at energy coffee. Meron pa raw slimming pills na may amphetamine, isang sangkap umano sa shabu. Laganap daw ito sa mga bilihin, kahit higit isang dekada na itong may FDA advisory. Lusot din daw sa pagbabantay ng FDA ang mga prescription-only medicine, gaya ng antibiotic na Coamoxiclav na nabili ng kanyang team online kahit walang reseta. Pagdating daw sa ligtas at trusted brands, hindi naman sila FDA registered sa Pilipinas at nalalabasan ng advisories. Sabi ni Tulfo, tila gumagamit daw ng kapangyarihan ng FDA para kumita at ipiti ng mga brand na ito, dahilan para makatanggap sila ng lagay bago ang registration. Sagot ni FDA Director General Paulo Teston, he serves at the pleasure of the people acting to the President at handa raw siyang bumaba sa pwesto sakaling mag-appoint ng panibagong FDA Chief. Naluklok si Teston sa pwesto nito lang Mayo ng 2025. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. Ifa-finalize daw nila ang kanilang 5-year development plan na isusumite sa mga senador. Una nang sinabi ni Teston na kada taon nakakatanggap daw sila ng higit 250,000 applications at ang isang evaluator, 1,000 application na ang hinahawakan. Kinilala niya ang kakulangan ng ahensya pagdating sa enforcement pero kulang daw sila sa budget at manpower. Sa kabila nito, nasa 56.9 million peso worth of health products na raw ang nasamsam nila na counterfeit at violative sa loob lang ng 8 buwan. Hindi raw perpekto ang ahensya, pero nagtatrabaho raw ang mga tao nito over and beyond their limits. Pinatitake daw na ng mga senador sa online platforms gaya ng Shopee at Lazada ang mga gamot na nabibili sa kanila kahit walang reseta. Sa gitna ito ng pagbubuo ng Senado ng isang panukala para mapigilan na ang counterfeit products at pagbibenta ng unsafe na mga gamot na ani Senator Risa Ontiveros ay delikado sa kalusugan ng publiko. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.